Wow, 6,000 pesos approve agad-agad sa unang try pa lang dito sa loan application na to. At yan nga yung PM sa akin nung isa sa mga nag-comment sa may FB page ko at sabi niya reviewin ko daw itong loan application na to na Supreme Money Loan Application at tinry ko na nga agad-agad dahil base dito sa kanilang application ay hassle-free at mabilis daw utangan. So hassle-free nga ba kaya o stress-free din kaya? At kung ano ba yung mangyayari pagka malapit na yung bayaran dito at pagka na-overdue ka, nagpo-post ba to online? Nako, abangan nyo yan. Dahil may papakita ko sa inyo sa dulo ng video na to. Going back na nga, etong Supreme Money Loan Application, chinek ko agad sa may SEC kung okay pa din ba sila. And yes, SEC registered pa din. Pero nung chinek ko sila dun sa may CIC, kung submitting entity sila, wala sila sa listahan ng CICs at hindi ibig sabihin na SEC registered ay wala na kayo ditong may experience na pananakot, pangaharas. Kaya tami ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong OLA review bago kayo mag-try. Nagpapaloan daw to ng up to 50,000 pesos pagka repeat borrower ka na, pero ako nga no tinry ko sa homepage nila may nakalagay 20,000 pesos agad-agad and syempre in-apply na ako na nga to at eto lang yung mga sasagutan, ilalagay ko na nga dyan sa may screen para hindi na tayo magtagal at makita nyo na kung talagang kautang-utang ba to or skip nyo na lang once na makita nyo yung ads nila online. At may pa-background check nga pala sila dyan kung meron ka pang na-overdue na loan or meron ka pang mga outstanding loans sa ibang OLA. Pero pwede din ang walang trabaho, self-employed, or part-time. Tatlong contact reference din. At mag-ingat-ingat kayo sa paglalagay ng mga contact references nyo. Dahil dito nga ay nako, kukontakin nila yan dahil nakalagay nga din dito sa kanilang agreement. Nung binasa ko ay talagang pagka hindi nila kayo makontak, ite-text or tatawagan nila yung inilagay mo as contact reference. So after nga dyan, na-offeran ako ng 1,500 na credit limit at syempre, ito ay 2 terms. Pero nung chinek ko nga yung kanilang pa 2 terms ay hanggang September yun nakalagay dito na bayaran. Pero sa unang pagbabayad ko, sa unang term ko pa lang is 6 days lang kailangan bayaran ko na ang 1,485. Which is napakabigat na to dahil 6 days lang, kailangan ko na agad bayaran yung halos lahat ng inutang ko. At wala ditong pa-interest. So, zero yung nakalagay na interest nila, pero sa service fee bawing-bawi, 570. At isa pa, hindi to buong matatanggap dahil ang marereceive ko na lang sa may 1,500 na utangin ko ay 930 pesos. So ito nga, ginrab ko kahit na alam ko na nakita ko na ganito yung terms nila at dito sa may amount of contract, may nakalagay pa pala dito. So buti na lang kinlik ko yung pa-question mark dyan at may nakalagay dito, the amount is for a reference only. And please refer to the actual amount. So ano ang ibig sabihin na to? Hindi pa ito yung pinaka-actual ko na makukuha, possible pa na sila talaga yung mag-decide kung magkano yung isa-send nila sa atin. So medyo nakakalito, no? Ito yung inagrihan natin tapos possible na mabago. At nung nag-antay nga ako ng ilang mga minuto pa, ay eto na nga yung bumungad sa akin, nagpaparate sila ng application, pero eto yung dapat iniiwasan nyo muna. Huwag kayo agad-agad nagre-rate ng application, lalo na kung hindi naman talaga nakatulong pa sa inyo. Huwag kayo magre-rate ng 5 stars. So dito, in-next ko muna. And after ilang minutes lang ay may nakalagay dito sa taas na under review, pero sa ibaba, there is no available credit limit. Kaya wala, rejected ang person. At iwasan yung magbase ng pag-a-apply pagka mataas yung ratings, ibig sabihin maganda. So wag na wag kayo magbabase dito sa my ratings and reviews nila sa application sa kahit na anong loan application man yan. Kung mag-check man kayo, dun kayo sa may 1-star rating. So eto nga, meron nag-PM sa FB page ko, kaya ko to in-applyan. At napag-alaman ko nga na siya pala ay overdue na. So pinapahide niya yung kanyang identity and i-respect natin yon, pero good thing na lang is shinare nga niya yung experience niya dito sa my Supreme Money Loan application na to. So eto, hindi to paninira, basta shinare lang niya yung experience niya at eto talaga yung totoong nangyari. So para na lang din maging aware yung mga magta-try pa na kung mangutang kayo dito, make sure lang na kaya nyong bayaran on or before your due date para hindi nyo ma-experience yung nangyari nga sa kanya dahil nag-comment nga yung mga agents ha, mga ibig hindi lang nag-iisang agent.
May mga nag-PPM sa kanya, may nag-email sa kanya, at may nag-comment nga dun sa may post ng friend niya sa FB. O 'di ba? Tapos ang sabi dito is, makikisuyo sa taong 'to, pasabihan naman sa utang niya na 6,900. At siya nga is na-offeran ng 6,000 pesos, ginrab niya, pero hindi niya yan buong natanggap. Dahil meron palang nabawas dito na sobrang laking service fee, which is 2,208. Kaya ang natanggap lang niya is eto, 3,000 mahigit na lang, tapos ang babayaran niya sa loob ng 6 days lang ay 5,940. Pero may penalty pang dagdag na 950 dahil 8 days na siyang overdue. So, dalawang term din yung na-offer sa kanya, pero yung unang offer or yung unang term pala is 6 days lang kailangan na niyang bayaran. At yung pangalawang term ay sa August pa babayaran. And mawe-waive daw yon yung 60 pesos pagka nabayaran niya on time yung unang term niya. So, biruin mo, umutang ka ng 6,000, tapos eto na lang yung natanggap mo, pero ito ang babayaran mo. Tapos pag na-overdue ka, kukontakin pa yung mga references mo at kokomentan pa yung nando sa may friend list mo. So eto pa yung isang agent, sabi niya magbayad ka na ng utang mo. Nag-i-email din sa kanya at may nakalagay nga dito na ganyan pa. O di ba may wanted pang nakalagay kasama yung ID at selfie niya. Napakasakit niyan sa banks, napakasakit niyan sa bulsa dahil 6 days lang, sobrang short term, tapos ang laki ng babayaran mo. Ibig sabihin, halos 85% total increase na ang binabayaran niya. So dito medyo misleading nga yung 0% na interest dahil akala nung iba 0% interest talaga, pero bawing-bawi nga sa service. Kaya yun dapat yung tinitingnan nyo kung malaki ba o maliit yung service fee. Pagka sobrang laki, mahirap na yung bayaran. Yung ganito nga scenario na nag-comment yung agent doon sa may post ng friend niya sa FB. Ayan, maling-mali dahil bawal nga sa may mga collectors ang public shaming, ang harassments, ang threats, at ang pag-contact sa may unrelated people, lalo na hindi niya ginamit as contact reference para ipahiya yung nangutang. At maaari ngang pasok yan sa may violations ng SEC lending rules, sa Data Privacy Act, at unfair debt collection practices. So, kailangan mo i-screenshot yan bilang pruweba na may nangyari ng public shaming. Sabihin sa kaibigan na i-hide, i-restrict, or i-delete ang comment dahil meron nga ding pangaharas na nangyari. So, lagi nating tandaan na maging responsable sa mga inuutangan at ang utang ay isang civil obligation. Kailangan nating bayaran kung ano yung inutang, pero bawal na bawal nga sa batas yung hindi makataong paniningil ng utang, lalo na yung mga ginagawa ng ganitong klaseng agents. So, kailangan makatao pa rin yung paniningil nila. So, kayo na yung bahalang mag-decide kung okay pa rin ba sa inyo to, ano yung masasabi niya sa may loan application na to, comment down below. So, sa may nagtatanong pala ako anong cellphone yung gamit ko lagi, dito sa may nakikita niyo sa vlog ko, eto nga pala yung Samsung Galaxy A17 and nasa may 10,000 plus lang to, pwede nyong mabili nga ng installment, minsan 0% interest pa dyan sa may Shopee at Lazada. At syempre, itong ginagamit ko lagi na Ugreen na power bank at airline friendly. Pwede mo yang dalhin sa aeroplano, sa airplane, pagka mag-out of the country ka. Hindi nga yan kukumpiskahin. Napupuno nito yung phone ko tapos may sobra pa. So that's it for today's video. Kung ano yung masasabi nyo dito sa loan application na to, comment down below. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!